ang pagwawakas ng Templo ng Jerusalem. Nagpapahiwatig din ito ng isa pang katapusan at isang pagsisimula, ang pagbabago ng kasalukuyang panahon na magaganap sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay walang iba kundi si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Magsitayo na po tayong lahat. Siya ng himig, awitan siya kapilain, natin siyang samahin. Umanang sa atin, umanang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Gayon din, tayo ay dumudulog sa Kanya. Inilalahad natin ang ating makahilingan at mga panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, muli aminin natin na hindi natin maiiwasan na tayo ay nagkakamali, tayo ay nagkakasala. Subalit mayroon tayong Diyos na punong-puno ng pagmamahal, palaging handang magpatawad. Kaya sa masandalang ito, pagsisihan natin ang ating makasalanan at tumingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Nagtatapos ang lumang tipan sa mga propesiya ni Malakias tungkol sa pagdating ng Panginoon. Ang araw na iyon ay panahon ng paghuhukom. Mapapahamak ang mga makasalanan at maliligtas naman ang mga tapat sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Buong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog.
tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Tugon. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Tugon. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Tugon. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Panginoon siyang huhukom, tanan sa kanya'y lalapit, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Tugon. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Ipinaalala ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika na maghanap buhay sa kabila ng pagdating ng Panginoon. Tayo rin ay hinikayat maging abala sa mabuting gawain habang hinihintay ang araw ng pagsapit ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayong lahat. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon.
at sumiri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na makakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit, bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay iharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, makapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan. At ipapatay ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. At sa ating mga kaibigan na nakasubaybay sa ating FB live streaming, ay magandang umaga po sa kanilang lahat. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang ang banal na misa. At muli sa banal na misang ito, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Gayon din sa pagpapahayag ng ating makahilingan at mga panalangin. Kay bilis ng panahon, tayo ngayon ay nasa ikatatlong linggo na ng karaniwang panahon. Next Sunday ay last Sunday na ng ordinary time. Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari. At pagkasunod na linggo ay bagong taon ng liturhiya ng ating simbahan. Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng unang linggo ng panahon ng Adbyento. Paghahanda para sa Pasko
ng pagsilang ng ating tagapagligtas. Kaya kung inyong napapansin, ang ating mapagbasa ay tungkol din sa katapusan. Tungkol din sa pagwawakas. Kung napakinggan natin ng mabuti ang ating ibanghelyo, nakakatakot. Pero sabi ng Panginoon ay, huwag kayong mabahala. Huwag kayong matakot. Huwag tayong mabahala, huwag tayong matakot dahil kasama natin siya. Kapag kasama natin ang Diyos, sino nga ba ang ating katatakutan? Kahit kamatayan, hindi tayo matatakot. Dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon. Amen? Mga minamahal na kapatid, ang ating mga pagbasa, lalo na ang ating ibanghelyo ay nagpapaalaala sa atin na there will be an end. Mayroon talagang katapusan. Tanggapin natin o hindi, maniwala tayo o hindi, there will be an end of time. Hindi tayo magtatagal sa mundong ibabaw na ito. Kahit ang ating buhay ay hindi magtatagal. At ang mga pangyayari sa ating paligid ay mga paalaala sa atin ng pagtatapos. Katulad ng mga digmaan, katulad ng mga malalakas na lindol, katulad ng mga sakuna, katulad ng mga salot at tagutom. Sila ay mga paalaala sa atin na mayroong katapusan. Kahit ang kamatayan ng ating kapwa-tao ay nagpapaalaala sa atin na tayo din, ang buhay natin ay mayroong katapusan. Naalaala ko tuloy yung isa sa mga sementeryo doon sa Cebu. Marami ang ayaw pumasok doon. Kasi pagpasok mo pa lang doon, may malaking mga salita na iyong makikita. At sabi ng salita, kami ngayon, kayo naman bukas. Totoo nga, dahil ang kamatayan ay nagpapahayag ng pagtatapos. There will be an end. Kung kailan po mangyayari ang mga iyon, ay hindi natin alam. Wala talaga tayong kaalam-alam. Mayroong mga signs. But those signs are just reminders to us. They are just waking up call. Parang ginigising lang tayo. Kasi kung minsan nawiwili tayo eh. Kung minsan ginaganahan na tayo sa ating buhay. Pero kung minsan biglang dumarating ang mga hindi natin inaasahan. At ang mga iyon ay parang niyayanig tayo. Parang inuuga tayo. Parang ginigising tayo upang mamulat tayo sa katotohanan na ang mundong ito at ang ating buhay ay pansamantala lamang. Dahil ang mga ito ay mayroong kanyang wakas. At ang napakahalagang paalaala sa atin ay kung mangyari man ang mga ito, ay huwag tayong mabahala, huwag tayong mabalisa, at huwag tayong matakot. Bagkus tayo ay dapat manalig sa Diyos. Kailangan sa Kanya tayo kakapit ng mahigpit
Dahil siya, ano ang sabi natin sa Kanya? Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya ang magliligtas sa atin. Patunay, ang kanyang bugtong na anak ay nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay kanyang iligtas. Kaya yung paalaala sa atin ng Diyos na imbes tayo ay mabahala, matakot sa darating na pagwawakas, tayo ay pinaalalahanan na kailangan palagi tayong nakahanda. Always prepared. Ihahanda natin palagi ang ating mga sarili. Kahit sa pagwawakas ng ating buhay, alam naman natin na maiksi lang ang ating buhay. Ang bawat isa sa atin ay mayroong oras ng kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay. Una-unahan lang yan. Hindi natin alam kung sino ang mauna dito sa atin ngayon. Kung kailan iyan mangyayari, ay hindi po natin alam. Maiksi lang ang buhay ng tao sa mundong ito. Tayong mga Pilipino, ang ating lifespan ay 60 to 70-year-old. Kung naabot mo na ang 60, naabot mo na ang 70, pasalamat ka. Malaking bonus po iyon. Pero napakahirap ng abutin ang 80, lalong-lalo na ang 90 at 100. Iilan na lang ang nakaabot noon. Pero ang lifespan ng Pilipino ay hanggang 60 hanggang 70. So ibig sabihin, kung tayo ay papatong na sa 55 or pataas, ibig sabihin, malapit-lapit na tayo. Ibig sabihin, panahon na ito na ihahanda natin ang ating mga sarili. Kung mayroon tayong malaking pagkukulang noong tayo ay nasa ating kalakasan, panahon na ng pagbabawi. Babawi tayo sa mga na-miss natin noon. Halimbawa, kung nung kalakasan natin hindi tayo pala simba, pag edad natin ng 55, bawi tayo. Bigyan natin ng panahon ang ating mga sarili na magsimba. Kung noong panahon ng ating kalakasan, wala tayong panahon para makatulong sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, dahil siyempre nangangailangan din ng ating mga anak at ang ating pamilya. Pag nakaunlad-unlad na tayo, panahon na tayo naman ang babawi. Tayo naman ang babawi. Babawi tayo sa mapagkukulang natin, sa mga hindi natin nagawa nung tayo ay nasa kalakasan. Kaya napapansin ninyo ang ating mga lay minister, yung mga 55 pataas na sila. Kasi bumabawi sila. Kasi noon, wala silang panahon. Abalang-abala sila sa paglilingkod para sa kanilang pamilya, para mabigyan na magandang kinabukasan. So yung iba dyan, kalabitin nyo na, bawi ka na rin. At iyan ay tawag para sa ating lahat. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkataon na maihanda natin ang ating mga sarili. Tayo din ay inanyayahan na sa mga natitira nating buhay, pagbutihin natin ang ating buhay. Lalo pa nating, sabi ng second reading, maging abala tayo sa paggawa ng maraming kabutihan. Mag-double time tayo sa paggawa ng maraming kabutihan.
sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa at sa ating pamayanan. At higit sa lahat ay wag na wag nating kalimutan ang Diyos. Kailangan mas lalo pa nating paigtingin ang ating pananalig sa Kanya. Na sana sa mga edad nating 60-year-old, hindi na tayo nagdududa na kung mayroon ba talagang Diyos. Hindi na natin sana tinatanong yun. Kundi tayo ay lalong kumakapit at tumahawak sa Kanya na tested and proven na sa loob ng more than 60 years ng ating buhay, wala tayong naging ibang kasama, kundi ang Panginoon na nagbigay sa atin ng maraming biyaya na ating kinakailangan sa buhay. So ito yung paanyaya sa atin na sana wag tayong mawili sa ating buhay sa mundong ibabaw na ito. Kundi sana hindi natin makakalimutan na darating ang araw ng pagtatapos, ng pagwawakas, kahit ng ating buhay. At sana sa pagdating ng pagwawakas na iyon, tayo ay nakapaghanda. Tayo ay nakapaghanda. Naihanda natin ang ating mga sarili. Ngayon parang ganun na nga yung ating mga iniisip. Kaya ang iba ay talagang kumukuha ng mga life plan. Kasi talagang doon naman tayo darating. Talagang walang makakaiwas diyan. Talagang doon tayo pupunta. Kailan ka pa maghahanda? Pag nagtitinga-tinga ka na? Tapos, hirap na hirap yung pamilya mo. Kailangan napaghahandaan din ang mga bagay na iyon. Kasi hindi natin alam kung kailan po iyan darating. Pero ito ay hindi lang para sa 55 pataas, kundi para sa ating lahat. Kasi hindi natin alam. Hindi natin piho ang ating buhay. Noong nakaraang araw, nagmisa kami. Yung batang iyon ay palagi kong nakikita dito. Hinahatid niya ang kanyang lola na magsisimba. Papunta po doon po sila sa tawid ng daan doon. Medyo malayo-layo dito, pero dito sila nagsisimba. 15-year-old, minisahan ko namatay dahil sa dengue. Sabi ng lola niya, wala ngayon dito yung kanyang lola. No? Sabi niya, wala nang maghahatid sa akin na magsisimba doon sa tahanan ni Maria. At the age of 15, hindi inaakala ng kanyang mga magulang na mabawian siya ng buhay. Kaya, hindi talaga natin alam. Kaya yung mapangyayaring ito ay nagpapaanyaya sa atin na palagi talaga nating ihanda ang ating mga sarili. Hindi lang physically, hindi lang mga life plan, kundi higit sa lahat ang ating pakikipagtagpo sa Diyos balang araw. Kung kailan po iyan mangyayari, hindi po natin alam. Kaya kailangan palagi nating ihanda ang ating sarili. At anong mga paghanda ang dapat nating gawin? Ito'y palagi kong sinasabi, pagbutihin natin ang ating buhay. Nag-iisa lang yan. Regalo yan sa atin ng Diyos. Kaya, always do your best sa iyong buhay. Bigyan ng halaga ang buhay na iniregalo sa atin ng Diyos. Mahalin natin ang ating buhay. Kaya kung minsan magpahinga din. Ang pagpapahinga ay hindi katamaran, kundi ang pagpapahinga ay pagmamahal ng buhay. Pero 6 days tayong madaling araw gumigising para magluto, para maghanda, para sa pamilya. 6 days tayong binigyan ng magtatrabaho, magsusumikap. Sabi sa atin ng Panginoon, magpahinga ka rin.
Kasi hindi napapagod nga yung makina, umiinit nga yung makina eh. Tayo pa kayang tao. Kaya pagbutihin natin ang ating buhay, mahalin natin ang buhay na iniregalo sa atin ng Diyos, bigyan natin ng halaga. Always do our best. At pangalawa, maging abala tayo sa paggawa ng maraming kabutihan. Let go na ang mga basura ng ating buhay. Kasi hindi ang mga iyan nakakatulong sa atin. So alisin na yung mga sama ng loob, galit, puot, paghiganti. No? Kundi ang papahariin sa ating puso at kalooban ay pawang kabutihan lamang. Gumawa tayo ng maraming kabutihan, maging abala tayo sa paggawa ng maraming kabutihan. At higit sa lahat, lalo pa nating paigtingin at palalimin ang ating ugnayan at ang ating pagmamahal sa Diyos. Ang ating pananalig sa Kanya. Na anuman ang mangyari sa ating buhay, hindi tayo bibitaw, kundi lalo tayong hahawak ng mahigpit sa Kanya. Dahil Siya ang ating Panginoon na magligtas sa atin. Upang kapag dumating na ang ating araw, ay handa tayong harapin ng Diyos at hingiin na tayo ay Kanyang dadalhin sa Kanyang ipinangako. Kita-kita tayo doon, balang araw. Basta tayo ay patuloy na maghahanda sa wakas. Pagbutihin ang buhay, mahalin ang buhay na iniregalo sa atin ng Diyos. Maging abala sa paggawa ng maraming kabutihan ng may pagmamahal. Alisin na ang mga basura ng buhay. Higit sa lahat, kapit sa Diyos, manalig ng mahigpit sa Kanya ang ating tagapagligtas. Upang balang araw, sa pagwawakas, ay magkikita-kita tayo sa Kanyang kaharian. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran na makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming tapat, inihahanda mo kami sa pagdating ng wakas, ang pagdating ng iyong anak, sa pamamagitan na iyong pagpapahintulot sa aming makisalo sa pagtataguyod ng iyong kaharian sa langit. Sa iyong Espiritu, pakinggan mo ang aming mga panalangin habang kami patuloy na naghahanda at umaasa sa iyong walang hanggang kalinga. Kami ay nananalangin sa bawat kailingan ang ating sasabihin, Ama, gabayan mo kami. Ama, gabayan mo kami. Higit na mabatid nawa ni Papa Leon ng mga obispo, pare, diakono at mga laiko ang paggalaw ng iyong espiritu sa bawat pangyayari sa mundo. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Gamitin nawa ng mga lingkod bayan ang kanilang kakayahan at talino para magabayan ang lahat ng mamamayan patungo sa paggawa ng kung ano ang tama at nararapat para sa bayan.
Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Sumaksi nawa kaming mga natitipon ngayon sa pagdating ng manunubos sa aming mga pamilya, mga kaibigan at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Tanggapin mo ang aming mga mahal sa buhay na nauna na sa amin sa iyong pangakong paraiso. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming tulungan sa aming pananatiling tapat sa iyo. Itulad mo ang aming katapatan sa katapatan mo sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon at manunubos. Amen. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong may masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Leo na aming Santo Papa, di Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tawagin natin ngayon ang ating Ama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Ang katawan.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya iaalay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, Ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayong lahat. At ngayon ay ating itatalaga ang ating mga bagong halal sa pamunuan ng Ministry of the Altar Servers. Tinatawagan ko ang presidente ng ating kapa upang ipahayag sa akin ang mga mamumuno. Pagtatalaga at panunumpa ng mga bagong halal na pamunuan ng Ministry of the Altar Servers. Minamahal naming Reverendo Padre Samuel Patriarca MSC, ikinalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang bagong pamunuan ng Ministry of the Altar Servers upang manumpa sa kanilang katungkulan bilang mga bagong opisyales. Coordinator, Brother Lance Alcen Toledo. Vice Coordinator, Brother Jose Inos Liaban. Secretary, Brother Arkin Dilan Yadaw. Treasurer, Brother Mark Nathaniel Patriarca. CAL Representative, Brother Lionel John Sebastian. Self-Representative, Brother Justin Polo. CSD Representative, Brother Joe M. Yuri Carlenga. Dito po kayo humarap sa amin kasi manumpa kayo sa amin. Mga minamahal kong makapwa tagapaglingkod, ano ang inyong ninanais? Ibig po naming ilaan ng buong puso ang aming sarili sa paglilingkod sa Diyos bilang bagong pamunuan ng Ministry of the Altar Servers. Kayo ba ay nangangakong magiging halimbawa sa inyong mga kasapi sa pamamagitan ng iyong tapat na pagsunod sa mga alituntunin ng simbahan upang maging mabanal na katiwala ng Diyos? Opo, nangangako kami. Kayo ba ay nangangakong magiging tapat sa inyong tungkulin sa ikasisiya ng Panginoon
at sa paglilingkod sa ating banal na simbahan. Opo, nangangako kami. Alalahanin ninyo mga anak na ang Diyos ang siyang tumawag sa inyo bilang kanyang lingkod sa kanyang simbahan. Nangangahulugan ito ng inyong taos-pusong pagtalima sa mga alituntunin at mga patakaran ng simbahan. Maging matapat kayo sa inyong pangako at ngayon ay pinahintulutan ko kayong bigkasin ang inyong panunumpa sa tungkulin. Pakitaas ng inyong kanang kamay. Ako si Dustin Polo, sa aking pananampalataya sa harap ng Panginoon Diyos at sa kanyang sambayanan. Ako ay nangakong tutupad sa tungkuling iniatas sa akin ng inang simbahan bilang isang na Ministry of Servers ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Maluwag sa aking puso ang pagtanggap sa gawaing iniatang sa akin. Buong puso ako nangako na paglilingkuran ang inang simbahan ng katatagan, kasipagan at kababaang loob. Bilang Kristiyano at kasapi ng pamayanang ito, batid ko na ang tungkuling maglingkod ang karapat-dapat na ibahagi sa sambayanan ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Aking tutuparin ang panaganto sa kakayanang ibinigay sa akin bilang isang kasangkapan ng pagkakaisa, pagmamahalan at kahandaang maglingkod ng may kababaang loob sa kapwa. Sa tulong ng pamumuhay at panalangin ng ating ina at patrona, ang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, at sa paggabay ng Espiritu Santo, naway magampanan ko ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmula ang lahat ng biyaya at pagpapala. Basbasan mo ang mga batang ito, ang mga lingkod na nasa iyong harapan. Tulungan mo na kanilang mabigyan ng kaganapan ang kanilang tungkulin bilang pamunuan na naglalayong ikaw ay maparangalan upang ang pananampalataya ay mapalaganap at ang simbahan at ang bayan ay mapaglingkuran. Bigyan mo sila ng lakas sa gitna ng kahinaan, talino at isip sa oras ng kakulangan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang pagkilala at pagbati sa bagong pamunuan ng ating Ministry of the Altar Servers, pasalubungan natin sila ng masigabong palakpakan. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB Live streaming. Pasalamatan din po natin ang sponsor sa ating misa ngayon ay ang San Juan Bautista. Next week ang Santa Teresa ng Calcutta. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na walang iba kundi si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Sa ating mga paalala, patuloy po natin suportahan ang isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging kwasay paris. Nawa suportahan natin ang ating proyekto na ito.
Sa susunod na linggo ay kapistahan ng Kristong Hari o Christ the King. Magkakaroon ng anticipated Mass sa Sabado, November 22, sa ganap na 7:30 ng gabi sa St. Louis de Montfort Chapel. Susundan po ito ng foot procession papuntang tahanan ni Maria. Sa tahanan ni Maria, isasagawa ang magdamagang pagtatanod o vigil. Ito po ang schedule ng vigil. Alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, St. Joseph Chapel. 11 p.m. to 12 a.m., Manawag Chapel. 12 a.m. to 1 a.m., San Lorenzo at Peña Francia Chapel. 1 a.m. to 2 a.m., St. Louis at ang San Juan Chapel. 2 a.m. to 3 a.m., Santa Teresa at San Roque Chapel. 3 a.m. to 4 a.m., Lourdes at St. Clair Chapel. 4 a.m. to 5 a.m., Perpetual and Kalungsod Chapel. Sa alas 5 ng umaga ay magkakaroon ng motorcade mula sa tahanan ni Maria patungong Rosy Street, Reparo. At pagdating ng Rosy Street ay magkakaroon ng foot procession patungong Hasmini Street sa Cluster Hope. At susundan ito ng misa sa galap na alas 6 ng umaga. May misa din po ng alas 9 ng umaga sa tahanan ni Maria at alas 5 ng hapon sa Woodcraft Chapel. Pinapaalala po sa mga bagong miyembro ng Ministry of Lectors and Commentators at Ministry of Readers and Collectors na ang inyong installation ay gagawin sa linggo, November 16, alas 5 ng hapon sa Woodcraft Chapel. Ang Diocese of Caloocan sa pangunguna ni Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ay nagtatag ng Unregistered Filipinos Ministry. Ito po ay access for civil registry para sa mga Filipino na walang birth certificate o hindi rehistrado, lalo na ang mga pinanganak sa Caloocan at residente ng Caloocan. Sa mga wala pang birth certificate, ay lumapit o magtanong lamang po sa inyong mga chapel leaders para sa mga detalye at magpalista. Ang music ministry ay nag-iimbita sa mga gustong sumali ng choir, mga kumakanta o instrumentalist, kagaya ng organista o gitarista. Magpalista lamang po kayo sa inyong chapel officers o sa mga miyembro ng choir. Maraming salamat po at magsitayo na po tayong lahat. Sa masandaling ito ay ating alalahanin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Alalahanin po natin ang kanilang pangalan at ipagdasal natin sila sa ating Panginoon. Mga kapatid, dalin at manalangin ang buong pananalig sa Diyos sa mang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao, lalong-lalo na ang aming mga mahal sa buhay na aming inaalaala sa misang ito. Ama naming may kapal, tinuturo sa amin ang pananampalataya na iyong anak na si Hesu Kristo ay namatay at muling nabuhay upang hanguin kami sa kamatayan. Yayamang aming mga kapatid ay nahimlay na may pag-asa kay Kristo. Loobin mo na sa huling araw makasama sila sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin, Nasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Ama naming mapagmahal, inihabili namin sa iyo ang aming makapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mapagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama niyo anak at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng buhay na walang hanggan at tumanglaw sa kanila ang liwanag magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Huwag kalimutan, ang lahat ay mayroong wakas. Palaging maghanda. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday!